Hello guys, welcome to fifth generation Heavy Sharp. I'm going to show you now the unit of Sir Harris. Okay, shout out po kay Sir Harris of Taguig. Okay, this is the SNR 357 airgun revolver. This is dual ammo. So, ibig sabihin, pwede siyang steel BBs, pwede rin siyang pellets. Okay, so dual ammo siya. This is 2.5 inches barrel. SNR 357, 2.5 inches barrel, 6 shots, a double action revolver with safety. Okay, with safety. Open the rotary. And so, the sight is adjustable. So, as you can see here, and meron siyang R or right. So, this part here is adjustable for windage. And this part here is adjustable for elevation. So, yan yung up and down. And this is the left and right. Okay? So, pag medyo lihis yung tama ng lihis yung tama, you can adjust. Okay? Up and down, left and right. So, adjustable siya. Elevation and windage. Okay? So, this is a single and double action revolver. And with decocker. So, you can decock also. And okay, this is made by Crossman. Ayan, Crossman. This is the box, Crossman. So, it indicates here up to 495 EPS. Okay, using the steel BBs. So, we can try the chronograph test later kung ilang EPS siya. Okay, this is CO2 powered. Okay, CO2 powered siya. Full metal. Okay, full metal. Ayan, dual ammo. Okay, so, if you purchase, kung gusto nyo mag-avail guys, sa aming shop, so it comes with free 5 pieces, okay, 5 pieces na ESG. So, this is the CO2 cartridge, okay, this is 12G, ESG brand. So, it comes with free 5 pieces na ganito. And, it also comes with the silicone oil, free na po yan. And, it also comes with free ito, yung bala. So, this one is Crossman also. It also comes with the 250 shots pellets or the wad cutter pellets or the flathead 1.177 cal 7.4 grain. And the 350 shots na BBs naman, this is 4.5 mm. Steel BBs 5.1 grain. So, mas magaan si BBs compared to pellets. Pellets kasi 7.4 grain and the BBs is 5.1 grain. So, mamaya i-convert natin grain to grams kasi yung ating chronograph is grams. Okay, i-convert natin from grain to grams. Okay, tingnan natin kung ilang EPS yan. Okay, so it comes with ito yung bala. And sa SNR kasi, out of the box, may kasama siyang dalawang set na shell cartridge. Ang tawag po nito ay shell cartridge. Okay. So, dalawang set po yan. Kung mapapansin nyo, dalawa yan. So, this one is for steel BBs. Yan. For steel BBs. So, yung rubber niya nasa front. So, ito yung steel BBs. This is the steel BBs 4.5 mm. Dito nyo siya ilalagay sa harapan. Yan. Okay, and then may butas siya dyan. Yan yung tinutulak ng CO2 para yung BBs, dito dumadaan yung CO2 para itulak yung BBs palabas. Kasi meron siyang butas dito eh. Ayan. Ayan, yan yung butas na yan. Diyan dumadaan yung pressure or yung CO2 para itulak yung BBs. Itulak yung BBs palabas. Okay? Yung projectile niya is BBs. Okay? And now, this one is for pellets naman. For pellets. So, hindi kayo malilito guys.
kasi yung pang BBs nasa front yung rubber. Yan, yung rubber niya is nasa front. While yung pang pellets naman nasa rear. Ito, nasa rear yung rubber. So, let's put some pellets. Ayan. So, ito yung nose. Yan yung nose ng pellets. Yung may butas. And ito naman yung head. Ayan. As you can see naman, yung nose niya ay may butas. Siyempre, dyan po pasok yung pressure para itulak niya. So, hindi mo siya pwedeng ipagpalit din kasi yung may butas yun sa harap. Then, ito yung head. Yun yung sa front. And ito pala yung sa rear. Ayan, pag ganito. Paglagay. Ayan. Ayan, ganyan. Yung ganyan itsura niya. Ngayon, make sure lang na walang walang nakausli. Kasi pag may nakausling pellets, kailangan idiin mo talaga siya. Kasi pag may nakausli dyan, pwedeng sumabit siya dun sa may rotary. Ayan. So, ito yung pang pellets. So, yung rubber niya nasa rear part. And yung pang BBs naman, yung rubber niya nasa front. Okay? So, hindi kayo malilito. Okay? So, it comes with 2 sets. Ayan. Then, dito yung lagayan ng CO2. Ayan. Okay? Then, meron siyang kasamang silicone oil. Okay? So, bago nyo siya lagyan ng CO2, patakan nyo tong part na to. Yang, papansin nyo, yung may parang kulay green. Yan, kulay green na yan. Yan. Patakan nyo siya. Kasi may goma yan dyan, part na yan. 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 So, pinatakan ko lang siya. And then, after that, bago nyo ilagay yung CO2, patakan nyo na lang din itong tip. So, every time na maglalagay kayo ng CO2, make sure na patakan nyo para laging kaya laging lubricated yung part na yan. Okay, so lagay ko yung CO2. Yan, luluwagan ko lang yung lock para mag-fit. Yan. Once mag-fit, pigilan nyo lang yung CO2 para hindi umikot. Yan. So, ayan, medyo mahigpit na yan, pero wala pa yan butas. Okay, so pag medyo mahigpit na po, pero wala pa siyang butas kasi hindi pa siya hinigpitan ng todo. Ngayon, kailangan mabilis po kayo dito mahigpit, okay? So, medyo mahigpit na yan. Ngayon, bibilisan ko po yung pagpihit. Yan, kasi pag medyo mabagal po ang pagpihit nyo dyan, mabubutas na yan at pag medyo hindi siya nag-lock ng maayos at mabagal yung pagpihit nyo, katulad nung napansin nyo na parang lumabas yung pressure. So, kailangan mabilis yung pagpihit nyo para mag-lock, mag-fit na talaga siya. Kaya then, pwede nyo rin siyang patakan ulit dito sa part na to. Okay, kasi kailangan siyang lubricated palagi. And then, dito sa part na to, kailangan nyo ring patakan yung sa may gitna. Yan. Importante kasi ang lubricated yung mga part na yan. And basta lahat ng moving parts, pwede nyong patakan. Okay? So, iditikak lang natin kasi may laman CO2. Yan. Then, ito, pwede nyo rin siyang patakan. Itong part na to, pwede rin patakan yan. Kasi moving yan eh. Yan. Pwede nyo rin lagyan yan. Basta lahat ng moving parts, pwede nyo patakan. Okay? So, ngayon, lalagyan ko lang ng bala itong steel BBs na maglalagay. So, unahin natin itest yung steel BBs. Okay? Okay, nalagyan ko na siya ng steel BBs lahat, pati pellets, nilagyan ko na rin. And then, I also converted the chronograph test. No, not siya converted. I set to 4.5 mm and the grams is 0.33 grams. Kasi kinonvert ko yung 5.1 grain na bala niya. Kaya yung 5.1 grain to grams. Okay, so ang lumabas is 0.33 grams. So, i-chronograph test natin kung ilang EPS ito. Okay, so yan yung amo niya, 4.5 and 4.33 grams yung bigat. Okay?
So, isa-set natin. Ayan ko lang ng bala. Okay, loaded. Lagay lang natin sa safety. Set lang natin yung camera. Okay, Sir Harris, chronograph test tayo. Okay, make sure lang na kapag mag-plinking kayo sa backyard, make sure meron kayong eye protection kasi using steel BBs, hindi kasi ito nababasag eh. Nagre-ricochet to or bumabanda to. So, delikado. Okay, so ayan. Namatay yung ating chronograph test. Nag-automatic kasi siya. Okay, ayan. 4.5 mm, 0.33 grams. So, chronograph test natin, no? So, try natin yung single action muna. Okay, naka-save pala siya. Okay, single action muna. Ayan. Okay, chronograph. Firing. Ayan. 369 EPS. Okay, 369 yung una. So, ulitin pa natin. Okay, second test. So, ano yun? Ito. Single action. Ito naman double action. Firing. Okay, 399. Okay, isa pa. Firing. 362. Okay. So, try naman natin dito sa plate. Single action. Ups. Okay, single action. Okay, double action. Yan. Okay, so wala nang bala. Naka-anim na tayo. So, ngayon, i-try naman natin i-test yung pellets. Okay, yung pellets naman. Okay, yung pellets naman yung ating ite-test. Ayan. Okay. Okay, so single action. Firing. Okay, double action. Ayan, 4. Okay. So, ayun. Okay na po ang inyong unit, Sir Harris of Taguig. So, if you have more questions, sir. So, ito, yung CO2, hindi po namin tatanggalin to. Sayang na kasi pag tinanggal namin, may laman pa siya. Sayang. Ngayon, sir, ang tip namin dito, kapag hindi nyo siya gagamitin na lem, halimbawa, i-stack nyo siya ng matagal, kailangan may CO2 siyang laman. Pero kailangan yung CO2 niya paubos na. Huwag nyo siyang i-stack na bagong laman, bagong kargang CO2. Yung bagong-bago pa yung karga, pinaputok nyo lang ng ilang shots, tapos in-stack nyo ng matagal, huwag po. Kasi malakas yung pressure nun, maghahanap talaga yun ng labasan. So, magkakaroon na yung premature leak. Okay, so pag i-stack nyo siya ng sobrang tagal, like months, lagyan nyo siya ng CO2, pero dapat yung CO2 paubos na. Okay? Huwag nyo rin siyang hayaang walang CO2. Okay, so yun po yung tip, isa sa mga tip namin. And then, make sure lagi lang siyang lubricated yung rubber. Yung pinaka-o-ring niya, part na yan, patakan nyo lagi ng silicone oil para lagi siyang lubricated. Okay? Yun, if you have more questions, Sir Harris, message sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. So, yun lamang po. Thank you, sir, and have a nice day.